Rachel Donaire, kinwestiyon ng hurado matapos dikit ang pagkatalo ni Nonito Donaire Jr. kontra yan sa Hapon na si Sia Tsutsumi. Hindi na itago ni Rachel Donaire, ang asawa at manager at trainer ng boxing legend na si Nonito the Filipino Flash Donaire, ang kanyang pagkadismaya sa naging hatol ng mga hurado sa naganap na World Boxing Association Bantamweight World Title Fight nitong December 17 sa Ryogoku Kokugikan sa Japan. Nabigo ang 43 anyos na si Donaire na makuha ang titulo sa Bantamweight Division matapos nagwagi ang Japanese champion na si Sia Tsutsumi, 29 anyos, sa pamamagitan na isang split decision. Dalawang mga hurado ang nagbigay ng score na 115-113 at 117-111 pabor kay Tsutsumi, habang ang isang hurado naman ang nakakita ng laban para kay Donaire sa score na 116-112 sa ginanap na press conference matapos ang laban. Taas ang sinabi ni Madam Rachel na tila hindi naging patas ang pag-score kung hindi nila kayang mag-score ng maayos at patas. Masasabi ko na para sa araw na ito, kulang ang respeto nila sa amin, ani ni Madam Rachel. Bagamat kinilala niya ang mga patama ni Tsutsumi sa mahalagang bahagi ng laban, pero naniniwala ang kampo ni Donaire na mas marami at mas malinis ang mga jabs at suntok na ibinabato ng Pinoy legend. Naging maugong naman ang ika-4 na round na muntik na mapabagsak ni Donaire si Tsutsumi gamit ang kanyang signature na uppercut. Ganun pa man, nailigtas ng tunog ng bell ang Japanese boxer, kaya mula rito, nagpakita ng tibay si Tsutsumi at bumawi sa mga huling rounds, 6-12 upang makuha ang pabor ng mga hurado. Sa kabila ng pagkatalo, lumabas si Nonito Donaire sa press conference na may benda sa ulo, ngunit mapagkumbaba, binati niya si Tsutsumi at pinuri ang katibayan nito. Binabati ko si Tsutsumi, siya ay isang magaling na fighter at napakatigas. May mga pagkakataon na parang pumuputok na ang mga sugat sa kamao ko dahil sa dami ng tinanggap niyang suntok, pero hindi pa rin siya natumba. Iyon ang naging susi ng kanyang panalo, payag ni Donaire. Nang tanungin naman mga kakwento tungkol sa kanyang pagretiro, hindi pa nagbigay ng direktang sagot ang 5 Division World Champion at sinabi niya na sa ngayon ay nais siya muna na makapiling ang kanyang pamilya. Gusto ko munang mag-relax at i-enjoy ang buhay kasama ang aking mga anak. Kung mararamdaman ko muli ang pagnanais na bumalik sa ring, babalik ako, dagdag niya. Pabiro rin sinabi ni Donaire na ang kanyang reyna na si Madam Rachel ang magdidesisyon kung lalaban pa siyang muli sa Japan o sa ibang bansa. At dahil sa resultang ito, umakyat ang record ni Tsutsumi na 13 wins, walang talo at may 3 knockouts. Habang si Donaire naman ay bumaba sa 43 wins at meron siyang 8 losses. Mga kwento, tara, ating panoorin ang mga banat ni John Riel Casimero kay Naoya Inoue. Kaya tara, hindi na natin patatagalin pa. At syempre, video courtesy po tayo sa Cuadro Alas It's My Boy. Kaya tara, ating panoorin ang pag-aangas ng nag-iisang Cuadro Alas. Yo, Inoue, hindi ikaw yung pinakamalakas o ikaw yung pinaka number 1. Hindi naman ikaw yung pinakamalakas o number 1 eh. Kung hindi lang purkit yung mga kalaban mo mga pili, eh, hindi ka magiging malakas. Ha? Alam mo kung sinong malakas? Kaya huwag ka nang pumipili ng kalaban para magiging malakas ka. Ha? Magiging malakas ka lang kapag pili yung mga kalaban mo. Mother father. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, lang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.